Alright, ayan, pahiya si Boying Rimulya, who was the Department of Justice at that time, no? Actually, lahat sila yan eh. Gobyerno din ito ni Marcos Jr. Nagtulong-tulong sila, group effort, government effort, para matanggal bilang kongresista, gawing terorista, hanggang sa naging wanted, hanggang sa kinausap ang leader ng Timor-Leste na pabalik ng bansa para harapin ang di umano ay kaso niyang murder noong 2019 at nitong 2023. 2019 sa isang board member, 2023 dito sa former governor ng Negros Oriental who is the late Roel Digamo. Ito yung balita ngayon, no? Yung case na 2019 murder na ibinabato na naman nila kay Kong Arnie Teves, which is supposed to be, yan po ang usap-usapan noon. Panahon na yan ay si former Gov. Roel Digamo yan at hindi si Kong Arnie. Pero dahil sa issue nitong Marcos administration, anong ginawa nila? They have made it all group effort para matanggal sa kongresista etong si former Arnie Kong Teves, kasi syempre hawak ni Kong Teves yung STL o yung sugal dyan sa may Negros Oriental. Ngayon, yung nagpatanggal kasama ang gobyerno, sila ang naghahari dyan sa pasugalan dyan sa Negros Oriental. Ganun ang gagawin nila, ganun ang ginawa nila sa mga like for example, sabi ko nga noon may vlog ako noon na pagkatapos ni Arnie Teves, kasi sugal yan ngayon. So, pag sinabing sugal Bong Pineda, Arnie Teves, Atong Ang, meron pa yung isa ayan. Pagkatapos ni Arnie Teves, susunod yan si Atong Ang. Ayan, true enough. Ngayon, wanted na si Atong Ang. Grabe pa, armed and dangerous pa daw itong si Atong Ang. Pero nakita ninyo yung ginawa nila kay Arnie Teves, yun ang ginagawa nila kay Atong Ang ngayon. Darating ang panahon na yung napahiya sila kay Teves ngayon, mapapahiya din sila kay Atong Ang. And let's see with Pastor Apollo Kibuloy, kasi just kanina I think nag-report, may hearing ata siya kanina. Yun ang mapapahiya talaga sila dyan. Kasi sa dami ng kanilang mga sinabi sa press con, sa interviews, sa investigations, to the point na they came up with wanted, terorista, sila yung pumatay. Tapos later on, ang balita, acquitted. Panoorin natin to. ZMM Radyo Patrol Flash Report! Steve? Ibinasura ng Manila Regional Trial Court Branch 15 ang kasong murder laban kay dating kongresistang Arnold Teves Jr. at sa kanyang mga kapwa-akusado na sina Richard Boy Cuadra at Rolando Pinili. Ayon sa desisyon ni Presiding Judge Eduardo Ramon Reyes, pinawalang sala ng Porce Teves at iba pang matapos pagbigyan ang demurrer to evidence dahil kulang ebidensya ng prosecution para patunayan ang kanilang pagkakasala. Inutusan ng hukuman ng jail warden ng Manila City Jail na palayain ang kapwa-akusado ni Teves at gayon din inutusan din yung jail warden ng Metro Manila District Jail Camp Bagong Tiwa, Taguig ang dating kongresista maliban kung may iba pang legal na dahilan para manatili sila sa bilangguan. Hindi po fake news yung title natin, laya na. Technically, laya na talaga siya. Bakit? Acquitted tong kaso niyang 2019 Anong sabi ng hukuman? Inutusan siya ng hukuman kasama ng mga kasama nila na isinama na palayain na sila. Well, of course, maliban kung meron iba pa, Which is, meron ngang iba pa. Kagaya nung 2023 murder case ibinato nila kay Roel Digamo, the former governor ng Negros Oriental, na alam nyo ba ang history niyan is, ang nanalo talaga dyan si Pride Henry Teves na kapatid ni Arnie Teves. So, anong ginawa? Ayan, through the effort of then
DILG Secretary na si Benhur Abalos. Ayun, ang ginawa nila, pinababa nila si Pride Henry Teves, pinaupo nila si Roel Digamo. Ayun, and the rest is history. Doon namatay itong si Roel Digamo. Na mamaya papakita ko sa inyo, babalikan natin yung ating vlog kung saan ang tinuturo na nagpapatay doon kay Roel Digamo ay mismong asawa. Yung pala at ang chismis pa, no? Kaya pala, ito yung chismis naman, siyempre sinabi naman sa atin ng mga taga-Negros. Ang chismis, matagal na daw pala silang hiwalay. Nagsasama lang just for the sake of, syempre nasa politics sila. Mayor si Janice Digamo ng Pamplona, yung isa governor ng Negros Oriental. So, they had to do that. May kanya-kanya daw palang may girlfriend din si Roel Digamo. May boyfriend din itong si Janice Digamo. So, hindi malayong mangyari o hindi malayong isipin na pwede, base dun sa mga sinabi, ay si Janice daw ang mastermind. Na itinuturo kay former Arnie Teves, Congressman Arnie Teves, na mas madali na ituro, iba to sa kanya kasi may historyng alitan yung dalawa. Alright? So, ayan na, parang yung nangyari kay De Lima. 7 cases of drug-related. Na-acquit siya doon sa unang kaso pero may natitira kaya nanatili siyang nakakulong. Pero kung wala yun, laya na siya. Pinalaya siya ni Marcos Jr. Okay, so anyway, sige, punta natin to. Ang kaso ay may kaugnayan sa pagpatay sa 3 katao noong 2019 sa magkakahiwalay na mga lugar sa Bayawon City at Tumbagara City. Ulitin natin. Din, inutusan din yung jail pagkakasala. Inutusan ng hukuman ng jail warden ng Manila City Jail na palayain ang kapwa akusado ni Teves at gayon din inutusan din yung jail warden ng Metro Manila District Jail Camp Bagong Tiwa at Taguig ang dating kongresista maliban kung may iba pang legal na dahilan para manatili sila sa bilangguan. Ang kaso ay may kaugnayan sa pagpatay sa 3 katao noong 2019 sa magkakahiwalay na mga lugar sa Bayawon City at Tumbagara City kabilang ang isang dating NBI agent at provincial board member. Yan ang balitang kumpirma. Alright, yan po. Siyempre, to the rescue naman sila. Sabi nila, mananatili ba rin sa kulungan, which is totoo naman. Ang Department of Justice na opisyal. Wala pang natatanggap ang Department of Justice na opisyal at authenticated copy ng sinasabing desisyon ng Korte sa Maynila na nag-aabsuelto kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa 2019 murder case. Sa isang pahayag, sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na hindi nila makukumpirma ang anumang kautusan ng Korte hanggat wala silang nakukuhang kopya ng desisyon. Si ni Martinez na aaksyonan nila ang anumang direktiba ng Korte sa ilalim ng umiiral na batas. Ayan na nga, paano wala, natin kasi yan eh. Paano walang, may desisyon na yung Korte, ha? May desisyon ng Korte na pinalalaya dahil acquitted na dun sa kaso ng 2019. Ngayon, gusto kong balikan. Kung yung 2019 ay acquitted, dismissed, in simple term, paano pa kaya nila mapapatunayan na siya na nga ang suspect noong 2023 doon kay Roel Digamo? Kasi kung yung sa 2019, ibinato nila ng ibinato. Bigla nilang in-insert ang Teves doon, 2019, dito sa nangyari kay Roel Digamo. Tapos acquitted ngayon. Paano pa kaya itong 2023? Ngayon, gusto kong balikan natin for example, nung kasi isa sa ibinabato sa kanya nung 2019 ay itong si Dindo Generoso. The Dindo Generoso case. And ito, meron tayong mga case study vlog before nung kasagsagan pa nitong si former Congressman Arnie Teves. Balikan natin. Para kayong mga demolition man, parang ganun. Ito yung kausap ko dito si Pastor Laping.
Pastor Ray Laping na dating tauhan ni Governor Ruel Digamo. Ito po si Governor, para sa mga hindi pa nakakaano, no? Ito po si former Governor Ruel Digamo ng Negros Oriental, at ito yung asawa niya na at that time mayor ng Pamplona, Negros Oriental, na si Janice Digamo. So, ito po ang revelasyon ni Pastor Laping na dating tauhan. Dapat nga kasama sa mga witnesses ito eh. Yung mga demolition man, parang ganun. Yes po, aaminin ko yan po. Demolition team po kami. Ako, si Rex Santos, si Edmond Sistoso, tsaka yon si Bernard Katindig. Kaming 4. Kasama namin yon yung namatay, si Edmond Sistoso, si Dindo Hineroso. Ayan, Edmond Sistoso, pinatay din yan. Si Dindo Hineroso, pinatay din yan. Sino pumatay? Alam mo kung anong dahilan na inamatay ni Dindo Hineroso? Ito lang. Itong 2019 ito ito po yung case namatay yang si Dindo Hineroso board member. Si Dindo. Wait lang, nawawala. Ulitin. Pakiulit, Pastor, si Dindo Hineroso ay? Yun ang unang kasama ko si Dindo Hineroso, si Jun Maata, ako, nung nagalit si Ruel Digamo kay Dindo Hineroso dahil si Dindo Hineroso tumatakbong gobernur na habang sinabi niya na ayaw niyang kakalabanin siya sa pagka-gobernur, kaya nakipag-negotiate siya sa coalition kasama si Arnie Tevez. Oh! So tatakbo sana si Dindo Hineroso. Naka-file na talaga ng governorship. Naka-file. Kalaban niya. Kaya ganun siya kagalit. Ganun ang height ng galit niya na... So tumatakbong governor, kakalabanin si Ruel Digamo, bakit papatayin ni Arnie Tevez? Di ba big question yun? Sa harapan namin, gusto niya bubuntalin niya si Dindo Hineroso. Mabuti na lang andun si Jun Maata na dating ang tawag niyan, dating boss ni Ruel Digamo nung nagtrabaho pa siyang driver doon sa Napocor. Si Jun Maata. Yun ang nakapag-stop ng, kung wala pa siguro si Jun, binubugbog na talaga yon ni Ruel Digamo. Tsaka pinagbantaan talaga yon na hindi ka magdugay. Yun ang term niya, hindi ka magdugay, hindi ka tatagal sa ginawa mo sa akin, traitor ka. Ginaganon ni si Dindo Hineroso. Pero hindi namin akalain na yung banta niya magkakatotoo. Yung kaya ano man yung sinabi nila na may ano daw, may bumaril daw, kung kami ang magsasabi, wala kaming ibang mapupunteriya. Siya lang, kasi siya yung nagbabanta palagi. Tsaka halos lahat na binabantaan niya, natutuloy. Para bang... si Digamo nga, hindi si Tevez. Nangyari talaga. So, ayaw na naming lumapit sa kanya. Ayaw na nga naming magpakita sa kanya. Kung ako lang, mas sabihin ko, hindi man ako maligaya na namatay siya, pero kung ako lang ang magsasabi, mas mabuti na lang na nangyari ito at na magkaroon ng peace dito sa Negros Oriental. Siya lang yung siya lang yung gumagawa. Yung ibig sabihin ni Pastor Laping na mas okay na lang daw na wala si Digamo kasi magkaroon ng peace. Pero alam nyo ba ang pumalit kay Digamo? May pumalit na isa pa muna. Anong pangalan nun? Basta may pumalit mo ng governor. Tapos, after nun, etong si Sagarbaria na. The worst! Akala natin, alam mo medyo pinagtanggol ko pa yung si Sagarbaria nung time na yan. Kasi, governor si Digamo at vice governor si Sagarbaria. Chaco Sagarbaria.
Nung namatay si Digamo, instead na si Sagabarria ang ipinalit, meron silang ipinalit na first board member, hindi si Sagabarria. Yun ang kaya namin tapos ngayon, nung siya na yung governor, yung Sagabarria na, the worst. Grabe yan. Sa corruption and of course, some killings, no? So akala natin yung pagkamatay ni Digamo mag-e-end na, magiging peaceful na. Hindi pala. Gumagawa Well, lang bangag administration tayo eh. Ano magagawa natin? hindi maganda dito. Imagine mo yung mga NPA na pinupuntahan namin, kinukup-kup niya, Ooh. binibigyan niya ng livelihood, Ooh. pera galing sa gobyerno, Wow. Eh, Binibili. sa iklip. Ngayon, ang nangyayari rin, ginamit niyang mga bodyguard yon, yung mga dating mga Sparrow unit ng Alex Bungkayo Brigade. Oh! Yun ang mga niya ngayon. Yun ang mga bodyguard niya, ang totoo niyang bodyguard. Yung mga pulis, Delikado. lang yun eh, yung tinatawag Front natin lang. na Props. disimular, yung Props parang lang yun. Parang front lang. front lang yun. Ang totoo niyang mga Mga berdugo. tauhan, yung mga tauhan ni Commander Malyari. Hindi Ooh. pwedeng Grabe. ganun siya katindi. Hindi biro yan. Yung kagubak sa kanya yun. Yung kagubak killing sa Gihulngan. So, yan ang conclusion dyan. Si Digamo daw ang nagpapatay kay Dindo Hineroso. At hindi lang yun. Ito rin si Rex Cornelio. Rex Cornelio din na itong si Rex Cornelio ay siya, anchor, no? Radio anchor na tinitira yung mga kabalasubasan at pinaggagawa, kabalbalan nitong si former Governor Roel Digamo. Kaya bigla na lang itong Rex Cornelio, ito yung asawa niya na si tama ba? Ang sinasabi ko? Yung asawa niya yung napunta sa Senado. O sige, panoorin natin ito. Mayor, Okay. Ito yung Ito naman si Fritz Diaz, mayor naman ng Shaton. Oh, yan magkasabot yan sila ni Janice Digamo. ewan ko kung ilang segment na vlogs nitong vlogger na mayor, no? Ito, binabanggit niya kasi rito yung mga napatay, I think. Umabot ata ng 50 yung according dito sa kanyang vlog. Vlogger na mayor, no? Na mayor. Pero meron lang isang particular na pangalan ang hindi niya nabanggit dito. At yun ang ating itatakal ngayon. Pero bago yan, 50 daw na napatay sa Negros Oriental, ibinabato nila kay Arnie Teves. Kay Teves. Pero merong isang pangalan na hindi nila binanggit kasi, bakit? Kasi alam nila may connection kay Digamo yung pagpapatay doon kay Rex Cornelio. pakinggan muna natin yung Tara, kanyang imbestigahan natin. mga nabanggit na mga napatay daw. Bongbong de Benigasia o Pamplona. Bakit pinatay? Bakit pinatay? Kasi mahal ng tao. Umiikot, tumutulong sa mga programa ni Gov. Pinatay yung Vice Mayor. Patay. Alam mo yung Bongbong de Vinegracia na yan? Yan yung balibalita na syota ni Janice Digamo. Oo. At ang balibalita, ang chismis, kaya daw yan pinapatay din nila Janice. 'Di ba Janice? Boyfriend niya raw yan. Nakita raw yan sa Boracay, nagde-date sila. Dahil may planong tumakbo, kalabanin ata si Janice Digamo. I don't know, basta may plano kasing tumakbo. Pag ganyan, may plano kayong tumakbo sa Negros Oriental at kakalabanin mo yung mga yan, maghunos dili kayo. Pamplona. Bayawan Councilor, Inday Tizon. Number 1 Councilor. Ayan, i-shortcut na natin kasi binabasa niya dito yung mga napatay daw na ibinabato nila kay Arnie Teves. So, sige, tingnan natin Talagang isa o dalawa na hindi binanggit doon at Oriental. Pero dyan daw sa binanggit niya mga 50
na napatay dyan daw sa Negros Oriental. Pero meron lang siya talagang isa o dalawa na hindi binanggit doon. At yun yung ating tatalakayin ngayon. Ano ho? Kung titignan natin, ito ay ito ayon sa balita sa Rappler, itong si Rex Cornelio. Ano yan? Okay? Pero, bago kay Rex Cornelio, talakayin muna natin itong dalawa pang radio broadcaster na pinatay dyan sa Dumaguete. Okay. Ito, si Dindo Generoso. Shot dead after ng kanyang trabaho sa Dumaguete. Ayan po. Broadcaster Dindo Generoso was shot in Barangay Piapi, Dumaguete on Thursday, November 7 yan. So, sakay-sakay yung kanyang para makita natin, ito ay kung makikita natin, ito yung video. Ayan po. Bago ang pamamalit. Obserbahan natin dito, kasi ito kasi yung gusto natin sanang mangyaring investigation dito sa pagkawala ni Gob Digamo. Yung may makita tayo na may pakita silang CCTV at kung ano-ano pa. Hindi yung parang panay pronouncement na lang ang nanggagaling dito nga kay Abalos, Remulla. Wala naman silang pinapakitang mga ganito. May tinatawag pa silang highway patrol group. Pero wala naman silang naipapakitang CCTV. Umaga nitong Huwebes, nang buntutan ng dalawang nakamotorsiklo sa kalsadang ito ang kotse ng radio commentator. Ayan. Yan yung kotse ni Dindo Generoso. Na si Mercedarius Dindo Generoso sa Dumaguete City, Negros Oriental. Umusad lang ng konti ang Ayan. Ito yan Ito yung riding in tandem. Sa kapit Tapos sabay, boom! nagbabaril si Boom! Binaril yung nandito. Generoso sa loob ng kotse. Dead on the Patay. spot si Generoso. Bago tumanggi Mga magsalita si Salaw. Hindi naman nakuna ng pahayag si Corsame Grabe, na nagpapadialysis sa ospital. Okay. Yan yung kay Dindo Grabe. Generoso. Kay Dindo. Ayan, Dindo Generoso. Ito naman, isa pang radio broadcaster. Nabalita din to. Medyo may mga support din. Pronouncement mula kay Sap Bongo at Martin Andanar. Dito anong Sistoso. pangalan nito? Edmond Sestoso. Si Edmond Sestoso. Tapos yung anak nitong si Edmond Sistoso, in-interview or hawak ni Janice Digamo para ituro si Teves. Sa Dumaguete, When in fact, Dumaguete City, May 1. Kay Rex Cornelio. Kasi sa lahat ng binanggit na napatay, ito patay, ito ito 2021 to patay, ito patay. Ganito si Mayor Vlogger Fritz Diaz, Pero ito hindi niya binanggit. Ang tanong, bakit kaya? Bakit? Okay? Alamin natin. Basahin muna natin itong balita. Ayan, sa Negros Island, okay, gun violence talagang hanggat maaari, makatotohanan at hindi po kwento-kwento. Even going all the way to Cebu to check documents on environmental compliance of projects in the province. Ayan. According to Baisa, Cornelius' integrity and courage to pursue stories no others were pursuing would often get him in trouble. So, ibig sabihin, yung mga iba natatakot kasi na banggahin itong mga malalaking mga tao, itong si Rex Cornelio, ibahin nyo kasi wala siyang pakialam kahit malaking tao ka pa. Okay. In 2015, ito, pinaka-crucial dito. In 2015, for example, Cornelio was sued for libel by Negros Oriental Governor Ruel
Digamo for his coverage of illegal gold mining in Santa Catalina town. Illegal po yun, Governor pa. Governor na naman. Gawin mo namang legal. Tapos ni Cornelio, hanggat maaari factual yung kanyang ibabalik. Digamo itong si Cornelio. Ngayon, pagpatak doon sa kanyang kaso, a local judge ruled in favor of Cornelio in 2017. So doon sa kasong libel na ikinaso ni Amo, ayan, the Dumaguete Post quoted Judge Catherine Dato in her decision. Ang tanong, buhay pa kaya? Presumptions, conjectures, inferences, guesswork on and did on his editorial shows were based on facts. Sabi nung judge. In the case filed by Digamo, the judge also considered that Cornelio went to Digamo's side of the story and waited for him all day outside his office but got no answer. Ibig sabihin, naging patas lang si Rex Cornelio dito. Ibig sabihin, pumunta pa rin si Rex Cornelio sa office ni late Gov. Digamo upang kunin ang kanyang panig. In that way, nagiging patas lang siya. Hindi siya makapagbalita para Duterte administration ng 2016. Isa sa security. Isa sa security aides ni late Gov. Digamo ay named as person of interest in the investigation. This task force created by Duterte administration in 2016 for the protection of journalists. Ayan. Isang aide, police officer na si Ruel Peñero ay implicated in person of interest sa pagpatay kay Ruel Cornelio. Kay Ray Cornelio. Aide, security ni Digamo. So, paano mangyari na si Teves ang nagpapatay dyan? At yung mga cases dyan ng 2019 murder cases na yan, nanalo po itong si Teves. Acquitted siya ngayon. So, kung 2019 acquitted siya, hindi malayo mangyari na ma-acquit din siya dito sa 2023. Bakit kanyo? Ito, mismong dating kasamahan ni pangalan nito ni Ruel Digamo, ni-reveal nila na yung asawa mismo ang mastermind. Tignan natin. Ganun katindi. Yun, ganun katindi. So, ito may nagtatanong, kung kayo daw po yung tatanungin, sino sa tingin ninyo ang mas malaking posibilidad na nagpatumba kay late Gov. Digamo? Si Janice. Kung ako, straight ako. Si Janice. Kung ako ang tatanungin, wala na akong iba pang matuturo. Bakit pastor? Nasabi ko dahil unang-una dito muna tayo sa pera. Yung pinag-ipunan nila na pera, alam ni Janice na hindi kay Ruel lahat yon kasi galing yon sa parents nila, ni Arturo tsaka ni Los Biminda, yung Arminda. Kaya yun ang pangalan na Arturo, yung ama, Los Biminda yung asawa, so Arminda. Sa magkakapatid yon, Rolly, Ronnie, Gina at Ruel. Isa yung babae, Gina, Ruel. Ngayon, dahil si Ruel yung gobernador, si Ruel talaga ang nagpalago dahil sabihin ko na lang straight. Yung crudo mismo nagagamitin doon sa barko, yung mga ano pa yung dati yung kahoy pa yung mga ano nila, yung mga barko. We call it yung mga maliit nila na barge. Barge parang gano'n. Mga barge. Dito barge. Parang basta maliit na fishing boat, gano'n. Fishing boat, okay.
naging steel na lang yon nung nag-gobernur na si Ruel. Sa crudo, supply yon galing sa, doon ako kasama ako diyan sa pagpapatakbo ni Ruel na gobernur Yun, nagdi-deliver yun ng crudo. Yung mga steel galing yon sa gobyerno. Pati yung sa Cafe Alicia, yung Yes. sa mansion niya doon sa 9, galing yon sa engineering Yung si Mylene Jimenez, yung engineer dyan, na binulgar ko, nakikiusap sa akin, pinagbigyan ko na lang dahil marami yung mga nagsasabi, wag mo na lang isama si Mylene dyan kasi alam mo naman na kay Rowell naman yan, sumusunod lang si yung Mylene Jimenez, Engineer Jimenez. Lahat ng mga ano dyan galing sa province Then, yung mga trabahante dyan, mga trabahante din ng Provincial Engineer's Office. Mga karamihan kaklase namin ni Ginagamit, Rowell galing no? sa engineering, dyan Ginagamit yung government resources, pera ng taong bayan, nagtatrabaho. Kaya ko yung para sinabi mapalago yung sarili nilang business. mo. Bakit ko Sige. sinabi na si Janice? Unang-una sa pera. Pera. Hindi yun basta-bastang pera. Ang laki ng pera nun. Yung more than 400 million, yung sa pagpagawa nung mga river control sa panahon ng Sindong, Bagyong Sindong, yung pinapasauli ni President Pinoy. River control, yung flood control. Ay, nako, noon pa pala yan. Maraming beses kami nagkasagutan ni Rowell dyan. Kasi sabi ko, yung Legazpi Construction, tignan nyo, hilaw yung semento. Magkaklase kami sa engineering Hilaw yung semento, wala kang magagawa, magagaling tignan, magagandang tignan, by form, but by substance, talagang masisira. Di nasisira kasi walang kabilya, patching lang lahat. Ngayon, nakalusot pa siya sa kaso. Sabi ko, ang saklap naman, ang hirap namang paniwalaan ng justice system natin. Alam naman nila, kung titignan nila, pupuntahan nila yung mga project doon sa river control project ng more than 400 million Nako, sa Bagyong grabe. Sindong. Makita naman talaga na patching lang Pangalawa, nakita ko na problema na ginagawa. Imaginein mo yung mga intelligence fund, magkasama kami. Parang namimigay ng sarili niyang pera doon sa mga barangay captain na intelligence funds. Ganyan atang ginagawa ni Marcos Jr. 4 billion intelligence funds at Confi funds combined. Wala siyang masyadong ginagawa. Kung sa lokal na government, kung sa baba, nagagawa nila ito, paano pa kaya yung presidente? Na kaalyado niya. Kahit, kahit alam niya na pang-intelligence yun, kaya kung titignan mo, maraming insurgency na nangyayari, patayan, hindi naman talaga ginagastos yung intelligence fund dito sa tamang paggagastusan. Kaya maraming patay doon sa kanyang panahon. In his 12 long years, maraming patayan na nangyayari. Dahil si Digamo hindi daw naman talaga nagtatrabaho yung intelligence fund. Ipinamigay man lang yon sa political reason. You mean, Pastor, yung intelligence fund ginagamit hindi sa contract price sa project, kundi contract price para sa mga gunman? Hindi ko naman masasabi sa mga gunman yung intelligence fund. Pero ang masasabi ko lang, marami kasing mga bogus project dito. Halimbawa, kung papasyalan mo lang yung area ng Ballyhermoso, ilang milyon ang allocation of yung road construction na wala namang road. Kahit puntahan mo pa yung Ballyhermoso, itanong mo pa doon sa mga tao sa Ballyhermoso, puntahan mo yung project na sinabi nila na may
may road project, may road network, wala ka makikitang road doon. Pero andun na yung accomplishment, andun. Completed. Pati sa Canlaon City, Grabe. malayo yon sa si Lovely Ragay, parang ibininta din ni Digamo dahil si Lovely Ragay, pinsan yon ni Roel Digamo, pinagkatiwalaan yun sa pera. Tsaka si Lovely Ragay, parang ibininta din ni Digamo dahil nalulong yun sa drugs. Pero andito si Lovely Ragay sa Dumaguete. Galit na galit si Janice doon dahil si Lovely pinagkatiwalaan talaga ni Roel Digamo sa Pera. mga transaction. Si Lovely yung ghost employee, Oh. yung nagtatrabaho kunwari binibigyan ng sweldo sa province. Si Lovely Ragay ang nagbibigay nagpapasahod noon. Okay, yung kay Bongbong de Binigracia, dahil distant relative ko yun si Bongbong de Binigracia, ang nangyari doon, talagang magsyuta sila ni Bongbong nung panahon ng kabataan nila. At saka Si itong Janice daw. lolo namin na malapit sa isa't isa, Gulat ako yung first degree kasi ng lolo namin, Bibi Angkon, yung lolo din ni Bongbong de Binigracia, yon si Polding Amaro. Then, ang nangyari doon, nung kabataan nila, talagang in love dyan si Janice kay Bongbong kasi, okay, si Bongbong de Binigracia, distant relative ko yon kasi pakiisa yon ng lolo ko, si Lolo Bibi Angkon. Ang pangalan ng lolo niya, si Polding Amaro. Yung anak ni Polding Amaro, yung asawa ng forest guard. Kaya ang nangyari doon, ang mga kapatid ng mama ni Bongbong, sina nung Tony Amaro, tsaka yung mga iba niyang kapatid, close ko, doon ko nalaman na in love talaga si Janice doon kay Bongbong. Kasi si Bongbong yung mayroong pinakaunang Yamaha Trail. Sikat na yung magkaroon ng Yamaha Trail sa panahon nila Wow. Kaya hatid sundo yon si Bongbong kay Janice. Wow. Nangyari lang na si Janice masyadong ambisyosa, nag-eskwela ng magarang eskwelahan, pero si Bongbong talagang ano lang yon, para bang katamtaman lang, hindi naman nakapag-asawa ng mayaman. Si Janice, ambisyosa lang talaga. Nung panahon na dumiskarte si Roel sa kanya, alam ko kasi magkaklase kami dati, talagang pumatol siya doon kay Roel kasi magandang lalaki din naman si Roel, saka may pera dahil malaki yung yung negosyo ni Arturo tsaka ni Los Biminda, yung parents ni Roel. Ang nangyari doon, parang ipinagpalit niya si Bongbong doon kay Roel. Nag-asawa si Bongbong, kaso si Janice, hindi sila nagkaanak ni Roel. Ang nangyari doon, dahil yung sinabi pa ni Bongbong dati sa akin, hindi iyan makakalimot si Janice sa akin dahil sa laki ng dinadala ko sa ni Bongbong sa atin. Biruan lang namin yun dati kasi Naging entertainment showbiz na to. close kami. At saka talagang si Roel talaga, galit talaga yon kay Bongbong. Kasi alam naman talaga niya na si Bongbong, charismatic yun kahit hindi yun masyadong, dahil hindi yun kayaman ni Roel. Yes. So alam ni Pero, late Gov Digamo yung history nung dalawa. Ay, alam niya. Palagi nga sila nag-aaway doon Palagi kasi Janice, every time na pumunta yan ng Pamplona, talagang nagkikita yan sila Bongbong. Alam ko kasi distant relative ko yun Mag-uusap lang kami every time na pupunta din ako sa baryo namin sa Abante. Abante yung baryo namin
Sige nga, enlighten us with that, Pastor. Oo, magkasama. Wait na nga. Hindi. Sige, go ahead. Sabi mo, magkasama yan sila. Ano yung sabi mo? Palaging nagkasama yan sila, palaging nagkikita. Even before na tumakbo si Janice ng mayor, palagi na yan. Dahil si Ruel daw, sabi ni Bongbong sa akin dati, wala na talaga yan. Kasi dahil sa diabetes na daw. O yun, kunwari na lang yung pagsasama nila. Mas enjoy talaga si Janice sa samahan nila ni Bongbong. Oh. Kasi malaki. Biro lang yun ni Bongbong, baka totoo. Hindi ko naman alam. So, yun ang nakita kong area na ayoko maniwala na yun na lang ang gagawin ni Arne na pag-interesan niya si Bongbong. Liit naman ng Pamplona. Tsaka, Hindi kasi yung si Bongbong de Vinegracia, patay yun, pinatay. At tinuturo nila si Arnie Teves. Anong reason para patay ni Arnie Teves, di ba? Mas malapit na ang papatay doon ay si Roel Digamo kasi galit na galit kasi boyfriend pala ni Janice. Second district yan. Third district si Arne. Walang katuturan yung pinaparatang nila. Hindi ko naman dinipinsaan si Congressman Arne, pero kasi hanggang ngayon alam ko na si Congressman Arne may galit pa yan sa akin kasi ako yung nakakasira sa pangalan niya. Ay, kaya yung propagandista noong araw. Yes po, opo. Yung mga kasama So, ko, si Pastor Ray Laping, no? Propagandista ni Digamo. Kumbaga, taga panira. talaga, Pero nakita nyo ngayon, umaamin siya. kasama ko talagang mga matitindi yon. Kaso patay na lang sila. Edmond Sistoso, uulitin ko yon, si Bernard Katindig sa computer. Magaling talaga yon sa propaganda. Yung pinapakalat na video na doon sa tundra na pick up ni late Gov Digamo, sumakay yung kanyang chicks daw eh. May alam ka ba doon? Yes. Ano Dati, ba naman? nung nasa PhilHealth ako Pati sa ba naman Jojo, pati ba naman yung love life pinapakialaman mo? province, nagtrabaho. Hindi, connected kasi. Kagaya niyong si Bongbong de Vinegracia. Connected yun. Na meron palang kabit itong si Janice Digamo. At galit na galit si Digamo. Kaya, syempre, si Roel Digamo galit na galit. Kaya, sino papatay doon? Alangan si Arnie. Yan si July Hardiniano, nurse yan, Uy, nurse. Sa- Wow. province. Sana Maganda, bata Maganda. pa. Oh. Si Roel naman, gumagamit yan ng yung pampalakas. Pampatigas. Sabihin ko na lang. So, Sige lang, continue. so, yan si July Hardiniano. Are you guys entertained? Alam ko talaga na yan si July talagang parang enjoy talaga si Roel dyan. Inaano talaga nung tawag niyan. So, ibig sabihin, may chicks si Roel Digamo, may boyfriend si Janice Digamo, kaya hindi malayo mangyari kung sino ang nagpapatay kay Roel Digamo. Nung tawag niya parang pinapamper talaga niya yan si Wow. July. And then si July nagkaka-interest si Roel maliban sa maganda, nurse, bata, kapatid din yan, malakas din sa Santa Catalina. Political leader din. At saka ngayon, incumbent vice mayor sa Santa Catalina. Okay. Yung vice mayor Hardiniano ang apelyido doon. Ang totoo diyan, yan si July Hardiniano, alam niya na hindi siya nag-iisa sa buhay ni Roel. Alam niya na si Roel talagang talaga yan, chickster ba? Chickster. Bago yun chickster. Chick boy talaga yan. Chick boy. Ganun talaga. Parang yan ugaling rabbit yan
Bunny ba? Bunny. Ugaling Bunny. Bunny talaga yan. Eh, alam naman nila ni Janice eh. Kasi, ano kami, we're very close sa samahan namin dati nung nasa puder pa nila ako noon. Kaya, Oh. yun si July, nasa Barangay Dawis pa yan, Bayawan City. Hanggang sa ngayon, talagang, ano pa yan, may party pa talaga yan, may share talaga yan. Iwan ko lang ngayong wala na si Ruel o kung meron pa ba dyan. Basta alam yan ni Janice, walang na itago ni Janice. Kaya si Janice nag-i-enjoy na rin. May Boracay issue yan si Janice. May cruise issue yan si May Janice. Boracay, Kasama may cruise. pa niya yung nagngangalang Belinda Villahermosa na asawa ng Secretary ng Sangguniang Panlalawigan, Attorney Jeffrey Villahermosa. Oh, ayan yung ang chicks ni ni Digamo, Ruel. Pakita ko sa Oo. Madla. Kasi may pinapakita akong picture sa Madla ngayon. Confirm lang natin kung ito si, ano yung pangalan niya? Uli? Yung nurse. Ito yan, oh. July Hardiniano. Si July, okay. Pati na yung pagpunta doon sa Dubai. Parang Kismis makisig din. na lalaki. Ha? Ay, may Oo. makisig na lalaki daw, gatan. Makisig na lalaki na ang tawag nila doon Montero. Parang Montero. kaya minsan sabi ko hindi kaya yan si Troy Montero kasi Montero ang tawag nila. Yun. Ganun ka Hindi, pumunta daw si Janice sa Dubai. May kasama daw lalaki na tawag nila ay Montero. Ganun din ka hot yan si Janice. Sa mga kaibigan niya na kaibigan ko rin na mag-share sa akin ng mga Di ba? So, kung babase tayo dito, si Janice Digamo, mastermind. Sa larawang ito, wala tayong makitang gwardya. I mean, details, ano? Wala tayong makitang police details. Napakaluwag. Tignan nyo naman, no? So, din sa'yo, Kabsat, na Menza security. Ang si Gary De Leon exclusive. Paano nakapasok ang Sa gunman? eksklusibong panayam ng News 5 kay Chaton Mayor Fritz Diaz, tagapagsalita ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo, 5 police security detail ang nag-duty sa gobernador noong March 4, araw na nangyari ang pamamaril. Pero pinalipat daw ni Governor ang iba sa kanila. May police detail siya, binigay niya sa anak niya, binigay niya sa isang board member. Oh, 'di ba? Iba yung sinabi diyan. 5 daw pero pinamigay yung iba. So, naiwan sa kanya, 2. At that time na yun, mayroong sumakit yung tiyan, hindi naka-duty, mayroong off. Tsaka yung 2 natira doon, yung isa, sinabihan niya, kumuha ka ng pagkain sa taas. Isang Security detail ni Roel Digamo tapos ipapahiram sa inyo. May kakaiba doon. pulis lang ang natira kay Digamo. Ang AFP naman, Isang pulis, nasan? May pulis ba dyan? Wala. may 2 sundalang pinadala para bantayan ng opisyal. May Meron. sundalo ba? May sundalo ba dyan? Wala. Balik. Sa mga army. 2 lang alam ko eh. Dalawa? lang ang Wala nga eh. nung nag-ano siya asa ng security na Yan pamangkin to ni Roel Digamo, parang hindi namatayan. isa yung army na nag-ano sa kanya. Meron ba? May army ba dyan? Wala. 2 sundalo, meron. 1 pulis, meron. Wala. Next. Pati yung asawa. Parang, alam nyo, may pinagtatakban eh. Pati yung sa interview. Ito, sa tingin ko, it is possible na what is in the list assigned to the governor may not be the exact number of people that stayed with him. Kasi nga, kung At this point, unang nagsalita si Fritz Diaz. Sabi niya 5. Pero pinalipat daw ni Gob yung
And then, sumunod nagsalita itong si Mayor Janice Digamo. Oh, iba na naman yung sinabi, iba yung version niya. At this point in time, hindi pa nagpo-post si Senator JV Ejercito. Tandaan nyo nung sinabi niya na may 5? Kung titignan 5 nyo, absent? yung nephew niya, board member. Yung anak namin, board member din. Ang alam ko, Alam but I ko, want this confirmed in the list, kung yung mga pangalan na nandoon, yun din ba yung naka-detail sa mga eto na pag-usapan na natin ito 3 months latado ago. talaga. Binabalik lang natin kasi gusto natin ng update ngayon. anak ko. Sa anak ko na si Carlo at kay Nert. So, kaya may 5 wala ay dahil naka-details na sa iba. it could be that. It could be, but we have to go Bakit i-detail sa iba? I-detail nga ni Digamo yun. over the list kasi you have to match the name of the Ancia, person Rebecca and the Ugata, person Emeline na naka-duty doon sa Ibona. kanila. Nanay So, Leonora, okay hello. lang din kami na itanong yun para to shed light kasi unfair din, no? Kung yun nga halos hindi nag-dinner yung Tuwang-tuwa pa siya, no? Ganyan yung namatayan. detailed police ni Governor kahapon kasi daw yun pala yung sinasabi na merong 5 ba na wala at that time Hindi ka sure, di ba? Hindi ka sure. na Tingnan nyo kayo na musga. Bakit pinasuot? Ito, as a question Wag na yan, wag na yan. Revelasyon. Lumabas ang tunay na pakay ni Pres Diaz. Ayan, lumabas na ang tunay na kulay. Ito, tingnan natin Kasi, kung maalala ninyo yung sinasabi nitong si Fritz Diaz. Ayan Kailan ba yun? I think, nung una tayo babase doon sa sinabi ni Fritz Diaz noong araw. Pakinggan natin ng maigi ang kanyang sasabihin dito. They are afraid of these people because of influence and money. We all know public official cannot own gambling operations. And they are very proud. Sa kanila yung STL, di ba? Negosyo ng family activists, nakita nyo sa news? The STL? Yung sabi nila maraming nakatrabaho dahil dyan. Bullshit! Nagmura pa. How many people lose their money every day? Wow. Ilang mga bata ang nawala ng baon dahil sa yan sa sugal na yan? Wow. Sa 12,000 Tapos ngayon silang may hawak ng sugal doon. combination, paano kayo manalo? Hindi ba kayo nagtaka? Aba, ang galing-galing mong magsalita. Tapos may sabong Mayor, naalala mong sinabi mong ito? Kaya naman pala, ang ginawa ninyo, Operation Bring Down Teves. Kasi meron pala kayong plano. Meron kayong interest na kayo ang mag-take over ng STL. Biruin mo, sabi mo, how many kids, children, people, ang nasasayang ang buhay nila dahil sa sugal. Sabi mo, dahil sa sugal. STL particular ang sinabi mo. Ano to? Ano nangyari? Mr. Mayor Fritz Diaz, tignan natin isa-isa itong mga... Ano nangyari dyan? Sila pala. Junjun Electona. Maalala ko. Tinuturo mo na tauhan yung Electona ni Kong Teves. Pero kasama niya. Pero, ang front ninyo ay Junjun Electona. Ano pa? Tingnan natin anong pruweba? Anong pruweba na? Ano ba yung pinagsasabi mo, Jojo? May pruweba ka ba? Anong tawag dito? Anong tawag dyan? Signing of the resumption of STL? Don't tell me. Si Teves pa rin. STL. Ang nasa likod niyan.
Ano ang sinainan? Anong sabi dito ni Mayora? Sabi niya, to ensure that STL is never again corrupted. How sure are you na hindi kayo para sila palang kukuha ng STL ni Kong Teves. Murap. Ha? And used to fund illegal operations. Ha? Kayo walang illegal operations? We, maluloko ba ninyo yung Negros Oriental? That threaten the lives of security of in-stop ninyo yung operation ng STL. Ayan o, November 10. Anong grounds? Wala namang grounds para tanggalin ninyo. Ngayon, kayo ang number 1 na promotor. Ano ang sabi ng CBCP? Sabi ng CBCP. So anyway, let's cut it short. No? Let's cut that out kasi nire-review ko lang yung mga dati na ating mga vlogs. Meron din ako mga vlog dati na yung pagpasok ng mga armadong hindi nakikilala ng mga armado pumasok doon sa compound ni former Governor Roel Digamo, makikita natin na kung paano na walang details doon si Digamo. At makikita natin yung mga pinangalanan ng mga tao na yon ay malayo, no? At yung I think 10 katao na yon, nung pinangalanan nila Abalos yon, umamin sila pero later on nag-recant sila. So wala na tayong update from that time on kasi 'di ba medyo 2 years na rin nawala si former Congressman Arnie Teves, and then hindi natin alam ngayon kasi nag-recant yung 10 na yon na pinilit, tinakot lang sila para magsalita against Kong Arnie Teves. So, yung 2019 na murder na ibinabato kay Kong Arnie Teves, which is na-dismiss ngayon lang, paano pa kaya yung 2023? So, yun yung aabangan natin. Kasi yan yung ginagawa nila ngayon, kagaya yung ginagawa nila kay Atong Ang, kagaya yung ginagawa nila kay Attorney Harry Roque, di ba? Sino pa ba? Yung kay Pastor Kibuloy. Later on, madidismiss yung mga yan, mapapahiya lang sila. Malalaman natin, makikita natin, this is all political move para pabagsakin yung ating side na mga para tayo matahimik, tumahimik, wag bumatikos. Kasi yun ang gagawin nila. Nakita ninyo, poproyektuhan nila yan. Sila Kiko, Kong Barzaga, si Kong Miao, yan si Kong Levistin. Nakita naman ninyo, nung sabi ni Ombudsman, papaimbestigan daw nila. Pero wala naman talaga nangyaring ganun, bentahan ng prangkisa. Yun ang gagawin nila. Anyways, pahiya si Boying Rimulya.